Akala ko ay nakukuryente ako dahil sobrang sakit talaga. Akala ko panaginip lang. Huli na nang ma-realize ko na tinatsak-tsak niya pala ako. Nakita kong biyak na ang aking tiyan. Tumigil lang siya noong marami na akong butas sa aking katawan. Sa kanya isinunod ang anak ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Lulu para alam niyang kwento niya na ito at ang kwento niya ay ang kalunos-lunos nilang sinapit na mag-ina. Lola ni Lulu ang nag-alaga sa kanya nung bata pa siya pero nung siya ay tumungtong na sa 5 taon ay pumanaw na ang lola niya. Ang bili ng lola ni Lulu ay pag-aralin siyang mabuti kaya kinuha siya ng kanyang tito para makapag-aral sa Nueva Ecija. Sobrang naging mabait naman sa kanya ng kanyang tito pero habang nagdadalaga siya ay nagkakaroon na ng mga maruruming biro ang kanyang tito. Sinasabihan siya ng kanyang tito na napapanaginipan daw ang kanyang katawan at hinihima siya sa kanyang dibdib. Kaya dito na nagsimulang naging palasagot si Lulu sa mga matatanda at napapansin din yun ng kanyang tita. Kaya naisipan ni Lulu na makipag-chat at sumali sa mga dating app. Nakilala niya ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Charles. Unang pagkikita pa lang nila ni Charles ay pinipilit na agad si Lulu na may mangyari sa kanila pero hindi pumayag si Lulu nang dahil sa sobrang takot niya. Pero iniwanan siya ni Charles ng isang malaking marka sa leeg at nakita yon ng kanyang tito. Pinipilit siya ng kanyang tito na paaminin kung may nangyari ba talaga sa kanila ni Charles pero wala naman daw sabi ni Lulu. At ang sabi ng kanyang tito para mapatunayan na walang nangyari sa kanila ni Charles ay kailangan niya daw hawakan ng pribadong parte ng katawan ni Lulu. Hindi malaman ni Lulu kung bakit siya pumayag para lang mapatunayan na wala talagang nangyari sa kanila ni Charles. Kaya parang diring-diri na lang si Lulu sa kanyang sarili kaya naglakas loob na siya na lumayas at pumunta sa Caloocan kung saan talaga sila nakatira. Napagbintangan pa si Lulu na nakikipagkita lang sa mga lalaki kaya siya umalis ng Nueva Ecija kaya ipinagtapat niya na ang katotohanan. Ayaw niya sanang masira ang pamilya ng kanyang tito kaya siya umalis at nakukonsensya din siya sa kanyang tita dahil nawalan siya ng malay nung malaman. Halo-halo na ang nararamdaman ni Lulu kagaya na lang ng disappointment at nakukonsensya na pakiramdam niya na parang walang naniniwala sa kanya. Pero napilitan pa rin bumalik si Lulu sa Nueva Ecija dahil hinatid siya ng kanyang papa dahil kailangan niya daw tapusin ang kanyang pag-aaral. Pero nandun pa rin ang matinding galit ni Lulu sa kanyang tito kaya napilitan na naman siyang lumayas at sumama na siya kay Charles. Nangako naman si Charles sa kanyang pamilya na patatapusin niya ng pag-aaral si Lulu hanggang sa mag-college. Pero bago pa nag-pandemic nalaman ni Lulu na buntis na siya pero hindi naman siya nahinto sa pag-aaral dahil online class lang naman. Pero hirap na hirap si Lulu na makisama sa pamilya ni Charles dahil ang papa ni Charles ay lasinggero at nagwawala kapag lasing dahil sobrang yabang. Ang mama naman ni Charles ay panayang punta ng barangay para magreklamo sa kanyang pamilya dahil hindi naman daw siya tinutulungan kahit tinutulungan naman talaga. At ang ate naman ni Charles ay sobrang likot ng kanyang kamay at sobra ang pagkainggitera. Ultimo panty at bra ni Lulu ay ginagamit niya kapag nakita niya sa sampayan at bigla nilang pumapasok sa kanilang kwarto para kunin ang kung ano-ano. Dinadalaw naman si Lulu ng kanyang tunay na ama pero natigil ang pagdalaw sa kanya simula nang niyabangan siya ng tatay ni Charles. Habang ang ate naman ni Charles ay pinagkakalat sa kanilang kapitbahay na binastos daw siya ng tatay ni Lulu. Kaya palagi niyang niyayaya si Charles na bumukod na sila ng bahay dahil nakapanganak na rin siya at gulong-gulo sila sa iisang bahay. Pero ayaw pumayag ni Charles na bumukod sila dahil magulo raw sa Caloocan kaya sa tuwing nag-aaway-away ang pamilya ni Charles binibitbit niya na lang ang kanyang anak para magtago sa loob ng banyo. Hindi na kinakaya ni Lulu ang stress dahil parang masisiraan na siya ng ulo kaya nakipagpalit siya kay Charles at si Lulu na ang magtatrabaho. Masaya naman si Lulu dahil mas nararamdaman niya ang katahimikan kapag siya ay nasa trabaho kaysa nasa bahay nila Charles. Pero dumating pa rin siya sa punto na parang nagsawa na siya at napagod sa kanilang sitwasyon kahit malaki naman ang kanyang sinasahod. Sigurado naman kasi si Lulu na kakayanin nilang bumukod pero ayaw pa rin talagang pumayag ni Charles. Ayaw kasi talaga ni Charles na parang natatapakan ng kanyang pride kaya bigla na lang nawala ng gana sa kanya si Lulu at nagbago na siya. Lumipas pa ang ilang taon naramdaman na lang ni Lulu na parang gusto niya na makipaghiwalay kay Charles pero hindi niya rin ginawa dahil para sa anak nila. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkagusto na si Lulu sa isa sa kanyang katrabaho at gumawa siya ng paraan para mahuli sila ni Charles. Pinag-isipang mabuti ni Lulu kung paano mababasa ni Charles ang chat ng kanyang katrabaho. Nagalit sa kanya si Charles pero nagmakaawa pa rin sa kanya na wag siyang iwanan pero ayaw na talaga ni Lulu. Nagsama pa rin sila ng ilang buwan para mapagbigyan si Charles pero ipinaramdam niya na ayaw niya na talaga dahil palagi siyang galit at walang ganang kausap. Hanggang sa pinalayas na siya ni Charles dahil lumabas si Lulu na kasama ang kanyang kaibigan na babae pero ang akala ni Charles ay lalaki ang kanyang kasama. Ilang buwan ding hindi nakasama ni Lulu ang kanyang anak dahil naiwanan ng bata kay Charles hanggang pumanaw ang mama ni Charles. Kitang-kita ni Lulu ang malaking pagbabago sa itsura ni Charles na parang nasisiraan na siya ng bait at halatang halata sa kanya ang pagod. Ang hindi alam ni Lulu ay nabibilang na pala ang mga araw na makikita niyang buhay ang kanyang anak kaya dito ko na lang puputulin ang ating kwento. Super haba kaya abangan nyo na lang ang part 2.